Hallelujah! Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin at tunay na ang Diyos ay Espiritu at marapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa ating pagpapatuloy, sandali po tayong manalangin. Aming Ama, maraming salamat dahil Ikaw ang tunay na nagbigay ng araw na ito upang kami ay magkaroon ng kagalakan sa aming puso, gayon din sa aming isipan. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na pagkilos mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng kapahingahan, kapayapaan sa aming puso at isipan. Tunay na pangunahan mo ang iyong salita na maipapahayag sa araw na ito at maging kalakasan ng bawat isa sa amin. Anumang gawain ng dyablo ay patuloy naming winawasak sa tanging pangalan ni Jesus na siyang napako sa krus ng Kalbaryo at tunay na tumapos sa lahat ng bagay. Salamat po, Ama, bigyan kami ng kapahingahan at tunay na bigyan kami ng katalinuhan upang maganap ang mga naisin mo sa aming buhay. Salamat po at minamahal ka namin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe na magaganap sa araw na ito ay ating kinuha sa aklat ng mga unang Tesalonica, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18. At ito ang sinasabi: Be joyful always, pray continually, and give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ano nga ba ang nais ng Diyos? Sa mga taong nagtatanong at maraming mananampalataya na hanggang ngayon, laging tinatanong, Lord, ano ba ang nais mo? Ano ba ang naisin mo? Ano ba ang plano mo sa aking buhay? Bakit ako nakararanas ng ganitong kapighatian, ng mga kalugihan, tunay na problema sa ating buhay, physical, at gayon din sa ating buhay pananampalataya. It's very normal na sometimes we are, questioning God, why is this happening to us? Bagamat kami ay sumunod na sa iyo, kami ay nanampalataya, lagi naman ako nag-church. Gayon pa man, lubusan nating maunawaan na ang dakilang plano ng Diyos ay hindi lamang nababase sa pisikal na buhay na meron tayo. Hindi natin masasabi na ang Diyos ay kumikilos dahil ako ay malakas, dahil ako ay malusog. Ang Diyos ay totoong kumikilos sa aming pamilya dahil walang kaguluhan. No? Nauunawaan ko ang aking asawa, nauunawaan ko ang aking mga kapatid, nagkakaisa kami. Masasabi ba natin ang Diyos ay sumasa atin kapag okay ang ating career, okay ang ating pag-aaral, okay ang physical background na meron tayo? Hindi. Tandaan natin, either good or bad, nandoon ang plano ng Diyos. Lagi nating tatandaan na hindi lamang sa pisikal o sa positibong pamamaraan kumikilos ang Diyos. Minsan ang kapighatian, minsan ang kakulangan, at minsan ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng pasakit ay siya mismong pamamaraan ng Diyos upang bigyan tayo ng tinatawag na kalakasan at upang tumibay ang ating pananampalataya kay Jesus na siyang Kristo at Krumisto sa ating buhay mananampalataya at sa ating pananampalataya. Pastor, what kind of attitude must I have? Kung ako ay totoong mananampalataya, ano yung dapat na maging attitude na meron ako? It doesn't matter kung ano yung background na meron tayo. Pero kapag tatanungin natin ang Biblia, meron siyang tatlong attitude na itinuturo sa atin na siyang magsasabi na this is God's will for us in Christ Jesus. Unang bagay, sabi dito, be joyful always. Ano ang kahalagahan? At ano ang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Na be joyful always. Pastor, parang ang hirap naman maging masaya. Lalong-lalo na kung tayo ay dumaranas ng kapighatian, dumaranas ng pagsubok, at minsan kasalatan at kakulangan sa ating buhay. Paano ako magiging masaya? Hindi ibig sabihin na sinabi ng Diyos
na be joyful always is tawanan natin ang lahat ng mga bagay. Depends kung ano ang circumstances na meron tayo. Nung sinabi ni Jesucristo na maging masaya tayo and be joyful always, hindi ito nakapatungkol dahil okay ang mga bagay na nararanasan natin. Be joyful always because Jesus finished everything. Ang pinakakinakatakutan ng lahat ng tao ay ang sinasabi nating kamatayan. Not only the physical death, but the spiritual death that we might experiencing in the future. Pero bakit sinabi ni Jesus na be joyful always? Dahil hindi na natin kailangan pa solusyonan ang mga bagay na tinapos na ni Kristo. In John chapter 19 verse 30, Jesus said, "It is finished." Bakit ako magiging masaya? Dahil yung takot na meron ako ay panandaliang takot lamang. Yung pag-aalala na meron ako sa physical ay panandalian lamang. Ngunit ang totoong takot na dapat na meron ako ay siyang tinapos na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang pinaka-attitude na nais niya ay maging magalak o maging masaya tayo araw-araw. Maging okay man o hindi ang maging sitwasyon, ang totoong lagi nating iniisip ay ang espiritual na buhay na tinanggap natin sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ang pinakamainam gawin ay lagi nating saliksikin, pagbulay-bulayan, magnili-nili tayo sa mga bagay na tinapos na ni Kristo. The battle that I have physically is not true battle. For the genuine battle that I have was finished. Ibig sabihin, tinapos na ni Kristo. Kaya wala na tayong dapat na i-reason pa para tayo mag-alala sa ating spiritual na buhay, sa ating espiritu, sa ating, buhay pananampalataya, dahil tayo ay nakaangkla doon sa krus ng Kalbaryo kung saan tumanggap na tayo ng tinatawag na kapatawaran nung si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Pangalawang bagay na dapat na maging attitude ng isang mananampalataya, sabi diyan, pray continually. Ano bang ibig sabihin ng pray continually, Pastor? Lagi naman ako nananalangin at araw-araw akong nananalangin. Again, ang panalangin ay hindi pag-i-inform sa Diyos sa mga bagay na nararanasan mo. Prayer is not about informing God of everything we have experienced o yung mga bagay na ating nararanasan even up to this day. Prayer is getting what is for you. Ang panalangin ay paniniwala na makuha mo ang mga bagay na siyang ibinigay na ni Kristo. Kaya sinabi niya, kung kayo ay mananalangin, kung kayo ay may hihilingin sa Diyos, tanggapin ninyo at paniwalaan na ito'y natanggap na natin. It's not about informing God. Dahil sabi ng Biblia, hindi mo pa ibinubukas ang iyong bibig. Alam na ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Alam na ng Diyos kung ano ang nais mo. Alam na ng Diyos kung ano ang ating mga nararanasan. Prayer is what? Experiencing kingdom of God because Christ, what? Finish everything. At ang ibig sabihin ng pananalangin ay ang mga bagay na alam nating tinapos na ni Kristo. Kaya gayon na lang sinabi ni Jesus na huwag magulumihan na ng ating mga puso. Bagkus, sabi niya, do not let your hearts be in trouble. Trust God, trust also in me. In my Father house, sabi niya doon, ay napakaraming mansyon. Ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng matutuluyan. At kapag ito ay naganap na, kapag ito ay nalubos na, ako'y muling babalik at isasama ko kayo sa aking kaharian. Ito ang totoong panalangin. It's not about praying, Lord, sana maging maayos ang lahat, maging okay ang lahat. Hindi. Ang panalangin ay ang pagkakaroon ng assurance na tumanggap ka na ng kaligtasan, and at the end of the day, meron tayong kalangitan na naghihintay sa atin.
Yun ang totoong ipinapanalangin natin, na hindi mawala sa ating isipan, hindi mawala sa ating puso, sa pamamagitan ng mga kapighatian na ating nararanasan, hindi mawaglit sa ating isipan na mayroong langit na naghihintay sa atin. Now, what is your prayer topic? Ano ang panalangin na meron ka? Kung ang panalangin natin ay para sa pisikal na bagay, ang lahat ng ito ay mapapawalan ng kabuluhan. Ang totoong panalangin na nais ng Diyos na ating ipanalangin ay ma-enjoy ang kaharian niya, na darating ang araw ay si Jesucristo ay muling paparito at isasama tayo sa kanyang kaharian na kanyang pinaghandaan. Una, maging masaya. Bakit? Tinapos na ni Kristo ang lahat ng bagay. Even the greatest fear that I have is death. Christ finished everything. Number 2, pray continually. Ano daw yung patuloy na pananalangin? Patuloy na pananalangin na hindi mawala at mawaglit sa aking isipan na mayroong kahariang naghihintay sa akin dahil ito ay inihanda na ni Jesucristo. Kaya wala tayong tigatig. Ano man yung mangyari sa ating buhay, yes. It seems that we are facing battle physically, pero hindi. Tayo ay sumasakay lamang sa agos ng buhay. Sa mga bayarin, sa mga expenses, sa mga experiences na meron tayo. We are just like, on the boat na tayo ay sumasakay lamang sa agos ng buhay. Pero ang katotohanan, the greatest and the real, genuine destination na meron tayo ay sa langit. Hindi kahit saan. It doesn't matter kung pangarapin natin na libutin ang mundo, mag-around the world, it doesn't matter. One thing is for sure and guaranteed, we have heaven. Meron tayong totoong masisilungan sa kalangitan kasama si Kristo. At pangatlong bagay na maging attitude ng isang mananampalataya, sabi dito, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Anong ibig sabihin na give thanks in all circumstances? Pastor, paano ako magiging thankful? Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. I have a lot of, challenges. Namatayan ako, no? Wala akong pambayad sa ganito. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng mga bagay. Bakit sinabi ng Diyos na maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay? Dahil walang magpawalang hanggan sa mundo. Walang tatagal sa mundo. Walang magpawalang hanggan sa mundo. That's why either good or bad, yung mga experiences na meron tayo, ipinagpapasalamat natin yan. Why? Because God is with us. Magpapasalamat lang ba tayo kapag puro positibo ang nangyayari sa ating buhay? Magpapasalamat lang ba tayo kapag always good ang nangyayari sa ating buhay? Even Jesus Christ faced death. At kung pipiliin lang natin ang mga experiences na ipagpapasalamat natin, hindi totoong pasasalamat ang lalabas sa ating bibig. Ang totoong mananampalataya, either good or bad, ang kanyang nararanasan, siya ay patuloy na magpapasalamat. Bakit? Dahil alam niya na ang lahat ng bagay sa mundo ay panandalian lamang. At darating ang panahon na ang totoong bagay at magpawalang hanggan, siya ang ibinigay ni Jesus na totoong mararanasan natin. Ano yan? Ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na yan ay hindi nababase. Kung ikaw ay mabuti, kung ikaw ay, mabuting anak, mabuting asawa, mabuting
may bahay o padre de pamilya. Ang kabutihang ito na ating mararanasan sa pamamagitan ni Kristo ay ang Diyos mismo ang nagbigay. Kaya tinatawag natin araw-araw ay biyaya. Salamat, Jesus. Thank you, God. Bagamat nakakaranas ako ng kakulangan, kapighatian araw-araw, pero nabubuhay pa rin ako sa iyong biyaya. Right here, right now, we can call on to God. Why? Jesus finished everything. At ang totoong battle na meron tayo is not the battle against flesh and blood. Pero minsan ang totoong kalaban natin ay ang ating mga sarili. Kasi minsan nagiging Diyos tayo ng ating mga sarili. Kahit sinabi na ni Jesus, huwag kang matakot, pero natatakot pa rin tayo. We are being deceived by the 5 senses that we have. Especially sa ating mga emotion, sa ating mga nararanasan at nararamdaman. But Jesus said, take heart, I have overcome the world. Ibig sabihin, yung mga bagay sa loob ng mundo na kinatatakutan natin ay pinagtagumpayan na ni Jesucristo. Look at yourself. Let's try to check ourselves. Hindi ba lahat ng fear na meron tayo, lahat ng takot, ay yung mga bagay lang na nasa loob ng mundo? Hindi natin kinakatakutan yung mga bagay outside the mundo. Because alam natin, we have already won the victory. Napagtagumpayan na natin. Tayo ay tumanggap na ng tinatawag na katagumpayan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya yung takot na meron ka, it's just a simple fear. At yung takot na yan ay masusolusyonan sa pamamagitan ng pananalangin at pagtanggap sa totoong tinapos ni Kristo. What is the fear you have experiencing now? What is your greatest fear? Dapat ba talagang katakutan? Dapat ba talagang bigyan ng time para ika-stress, ika-depress, ika-frustrate? No. Kung ating panghahawakan ang mga sinalita ni Kristo, lubos din nating mauunawaan na yung takot pala na meron ako ay mga bagay na hindi dapat katakutan. Ito ay ang mga bagay na dapat paghandaan. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Kung papaano tayo ay tumanggap ng kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo, ganun din tayo tumanggap ng tinatawag na kapayapaan at kalakasan sa pamamagitan ng pananalangin. So what kind of attitude Christians must have? First, be joyful always. Again, why? Because Christ finished everything. The greatest fear that we have, Christ guaranteed already. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Pangalawa, pray continually. Bakit tayo mananalangin? Para mawala sa ating puso't isipan yung takot at mapalitan ito ng tinatawag na assurance ng kalangitan o yung pagiging mamamayan ng langit. We have received the citizenship of heaven. Believe it or not, we have the citizenship in heaven. At yun yung prepare ni Kristo. That's why pray continually na mawala yung mind natin sa physical fear, sa physical na alalahanin, para yung panalangin na meron tayo, laging nakaangkat doon sa espiritual at sa langit, para hindi na tayo laging natatakot. Pangatlo, give thanks in all circumstances dahil ang lahat ng bagay ay panandalian lamang. Ibig sabihin, no? Sinabi nga ng Diyos, sinabi niya sa kanyang salita, ang lahat ng bagay ay mawawala. Ang mga halaman ay matutuyo. Ang lahat ay magfe-fade. Ngunit ni isang salita ay hindi mababago.
Mananatiling totoo ang pangako ni Kristo, mananatiling totoo ang kanyang salita. Mga bagay na dapat nating paniwalaan at pagbigyan ng tinatawag na pansin, pagtutuon. Now, look at you. Tignan natin ang ating mga sarili. What is your fear? Ano yung alalahanin na meron ka? Know what is God's will. Yan ba ang nais ng Diyos? Pinahihirapan natin yung ating mga sarili sa stress, sa alalahanin. Is that God's will? Nagmumukmok tayo. Pinahihirapan natin ang ating sarili. Ito ba ang nais ng Diyos? Hindi. Pero malinaw na sinasabi ng Diyos, sinasabi sa Biblia, 3 bagay lang ang nais ng Diyos na makakamtan natin kay Jesucristo. What is God's will for us in Christ Jesus? Be happy always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. Why? For this is the will of God for us in Christ Jesus. Kaya for our conclusion, apply these virtues. Apply these characters. Apply this attitude to be happy always. To train ourselves, to teach ourselves to pray continually. Continuous prayer means continuous enjoyment of God's kingdom. Again, prayer is not informing God of what you're experiencing, but prayer is allowing yourself to believe na meron ka already, seems not yet, but already, meron na tayong buhay na walang hanggan at naghihintay sa atin ang kaharian ng Diyos. Pangatlo, give thanks in all circumstances. If we will learn to give thanks in all circumstances, mas araw-araw nating ma-appreciate yung buhay natin. Kahit na tayo ay namomroblema, kahit tayo ay may pagsubok, kahit tayo ay may suliranin, kasama natin ang Diyos. Yun ang totoong attitude na nais ng Diyos kay Hesu Kristo. Kaya nga't lahat tayo na nandoon kay Hesu Kristo ay binigyan ng Diyos ng tinatawag na kagalakan, kapayapaan, at kapahingahan sa ating mga puso. Kaya again, Jesus said, "Come unto me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest." I bless you in the name of the Lord Jesus Christ, na sa araw na ito, panghawakan natin ang totoong karakter and attitude ng isang mananampalataya. Magpasalamat, maging masaya, at laging manalangin ng walang patid. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat dahil patuloy mong ibinigay ang iyong salita sa kalagitnaan ng kaguluhan at kagulumihanan sa aming puso't isipan. Pinangaralan mo kami na hindi namin kailangan na magulumihanan ng aming puso. Kailangan namin magtiwala sa Diyos at magtiwala sa iyo dahil inihanda mo na ang lahat ng bagay. Ang kailangan lang namin gawin ay mayroong pananabik at hintayin ang mga bagay na ito sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Puspusin mo po ang iyong salita. Puspusin mo po ang bawat isa na tumanggap ng salita na nagbibigay ng kapahingahan at kapayapaan sa aming mga puso at isipan. Sa iyo po namin muli ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. Ito pong aming panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Let's pray the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen, amen, amen.
Sumaatin po ang kapayapaan.